tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Hayagang tinanggihan ni Russian President Vladimir Putin ang pinakahuling alok ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky para sa isang harapang pagpupulong ukol sa kanilang hidwaan. Sa kanyang pahayag sa forum sa St. Petersburg, sinabi ni Putin na wala siyang nakikitang saysay o kahalagahan sa pag-uusap na ito sa kasalukuyang sitwasyon na nagpapakita ng lumalalim na lamat sa kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang tinutukoy na alok ay nagmula sa isang bukas na liham na ipinadala ni Zelensky noong Huwebes ng gabi. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na direktang sumulat ang leader ng Ukraine kay Putin mula nang magsimula ang labanan noong taong 2022. Ngunit imbes na diplomasya, naglaman ang liham ng matinding kritisismo sa pamumuno ni Putin at ilang pangungutya sa kanyang edad na nagdulot ng galit sa panig ng Russia. Mismo sa harap ng mga delegasyon sa forum, inilarawan ni Putin ang liham ni Zelensky bilang bastos o walang paggalang. Sa isang sesyon ng tanong at sagot, nagpahayag ang leader ng Russia ng pagdududa kung ang ganitong paraan ba ay naglalayong lumikha ng kondisyon para sa personal na pag-uusap o sadya lamang nitong ginagawang imposible ang anumang uri ng negosasyon para sa dalawang panig upang tuluyang wakasan ang digmaan. Ibinunyag din ng Pangulo ng Russia na bago pa man ipadala ang liham, may mga sikretong hakbang ng ginawa sa likod ng entablado. Isang hindi pinangalanang negosyanteng Russian ang naglakbay patungong Kyiv noong nakaraang buwan upang makipagpulong kay Zelensky. Sa pagpupulong na iyon, personal na ipinarating ng leader ng Ukraine ang kanyang kagustuhang magkaroon ng isang harapang pag-uusap kay Putin upang alamin ang kanyang panig. Gayunpaman, binigyang diin ni Putin na kasalukuyan siyang walang nakikitang punto sa naturang pagpupulong, lalo na matapos ang naganap na pag-atake ng drone ng Ukraine noong Mayo 22. Ang mapaminsalang pag-atake sa isang dormitoryo sa rehiyon ng Luhansk na kontrolado ng Russia ay nag-iwan ng 21 patay at 12 sugatan, isang insidente na kinondena ng Moscow sa nagpapatuloy na labanan sa silangang bahagi ng bansa. Tungkol naman sa mga personal na patutsada ni Zelensky sa kanyang edad at mahabang pamumuno, hindi nagpatalo ang 73 taong gulang na si Putin. Itinuro niya ang iba pang mga pinuno ng daigdig na mas matanda pa sa kanya at sinabing ang pinakamahalagang bagay sa pamumuno ay hindi ang pisikal na edad ng isang tao, kundi ang kanyang patuloy na kakayahan na magtrabaho ng epektibo para sa bansa upang maglingkod ng tapat. Hindi rin pinalampas ni Putin ang pagkakataon na kantiyawan ang naging pagpupulong ni Zelensky sa Oval Office kasama ang pamahalaan ng Amerika noong taong 2025. Pinasalamatan pa niya si US President Donald Trump sa pagtuturo umano kay Zelensky sa harap ng buong mundo, partikular na sa tamang paraan ng pananamit o dress code na angkop para sa isang pinuno ng estado sa kanyang pananamit at kilos sa publiko. Sa panig naman ng Ukraine, kinilala ni Zelensky ang nagbabagong prioridad ng Estados Unidos sa ilalim ng bagong pamumuno. Sinabi niya na magiging isang malaking pagkakamali ang basta na lamang maghintay sa administrasyon ni Trump na ibalik ang pansin nito sa pagtatapos ng giyera sa Ukraine, lalo na't sa kasalukuyang panahon ay labis na nakatuon ang pansin ng Amerika sa nagaganap na digmaan sa bansang Iran sa gitnang silangan na tila mas mahalaga sa kanila. Samantala, mula naman sa Washington, nagpahayag si Donald Trump noong Huwebes na magiging isang magandang hakbang kung magkakaroon ng pagpupulong ni Putin at Zelensky upang maresolba ang krisis. Sa kabila ng pahayag na ito ng dating Pangulo ng Amerika, nananatiling matigas ang paninindigan ng Kremlin na hindi sila papasok sa isang pag-uusap na walang malinaw at konkretong patutunguhan para sa Russia at ng kanyang bansa sa hinaharap. Nauna nang nag-alok si Putin na pumunta si Zelensky sa Moscow para sa mga negosasyon, ngunit ito ay tinanggihan ng leader ng Ukraine. Ngayon, sinabi ni Putin na hindi niya ganap na isinasantabi ang pagpupulong sa isang ikatlong bansa sa hinaharap, subalit mangyayari lamang ito kung mayroon ng nakahandang kasunduan na lalagdaan ng magkabilang panig at hindi para sa mga walang kwentang talakayan lamang sa pandaigdigang entablado. Muli ring tinanggihan ni Putin ang panawagan ni Zelensky para sa isang agarang tigil putukan sa mga labanan. Ayon sa leader ng Russia, ang nais ng Moscow ay isang komprehensibo at permanenteng solusyon sa hidwaan at hindi isang pansamantalang kasunduan lamang.
Nangangamba ang Russia na gagamitin lamang ng Ukraine ang tigil putukan upang muling magpalakas ng kanilang puwersang militar para sa bagong bakbakan sa darating na panahon. Ipinahiwatig ni Putin na bukas ang Russia sa isang kompromiso na naaayon sa mga kasunduang naabot sa kanyang nagdaang summit kasama si Trump sa Anchorage, Alaska. Binigyang diin niya na kailangan tanggapin ng Ukraine ang mga terminong ito upang tuluyang matapos ang digmaan. Ayon sa kanya, nais lamang ng Ukraine na pigilan ang pagsulong ng mga sundalong Russian sa pamamagitan ng paghingi ng tigil putukan at muling makipag-ayos sa mga susunod na araw. Tinanong din si Putin tungkol sa isyu ng Iran kung saan nagpahayag siya ng pag-asa para sa isang kasunduan na magtitiyak ng pangmatagalang kapayapaan. Binaliwala niya ang mga paratang na nagbibigay ang Moscow ng satellite images sa Iran at sinabing maaari namang gamitin ng Tehran ang mga komersyal na imahe. Idinagdag pa niya na walang ibinigay na armas ang Russia sa Iran dahil hindi naman ito hiningi sa kanila sa rehiyon. Sa kanyang pangunahing talumpati sa forum, tinalakay din ni Putin ang mas malawak na isyong pang-ekonomiya sa buong mundo. Sinabi niya na ang mga papaunlad na bansa ay may mas malaking papel na ngayon sa pandaigdigang ekonomiya, habang ang kabuuang bahagi ng mga kanluran ng bansa ay patuloy na lumiliit. Ito ay nagpapakita ng hindi mapipigilang pagbabago sa balanse ng kapangyarihan at impluwensya sa buong mundo na dapat paghandaan. Inakusahan din ng leader ng Russia ang kanluran sa pag-atake sa pandaigdigang ekonomiya sa pamamagitan ng mga unilateral na sanksyon. Sa pamamagitan ng pag-freeze ng mga ari-arian ng Russia sa ibang bansa, sinira ng mga kanluraning bansa ang tiwala sa kanilang sariling mga pera tulad ng dollar at euro. Babala niya ang anumang bansa ay maaari ring mawalan ng access sa kanilang sariling mga pondo sa hinaharap dahil sa malupit na sanksyon. Isinisi rin ni Putin ang mataas na utang ng mga bansa sa kanluran sa pagkawala ng tiwala sa kanilang mga institusyong pinansyal. Ayon sa kanya, ang kasalukuyang kaguluhan sa mundo ay bunga ng paglipat mula sa isang lumang sistema na pinatatakbo ng iilang bansa patungo sa isang multipolar na mundo. Tinitingnan ng Russia ang pagbabagong ito bilang isang malaking pagkakataon upang mabilis at pragmatikong kumilos para sa bansa. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ng Russia ang katatagan ng makroekonomiya ng kanyang bansa sa kabila ng mga sanksyon. Binigyang diin niya na ang utang ng pamahalaang Russian ay napakaliit kumpara sa mga bansa sa kanluran at ang kanilang depisit sa budget ay kontrolado. Sinabi pa niya na ang mga hakbang ng pamahalaan ay sadyang ginawa upang palamigin ang ekonomiya at mapanatiling mababa ang antas ng inflasyon sa mahabang panahon. Bagamat hindi dumalo ang mga opisyal at negosyante mula sa kanluran dahil sa nagpapatuloy na giyera, dinaluhan naman ng forum ng iba't ibang bansa upang ipakita ang suporta sa multipolar na mundo. Kabilang sa mga dumalo ang malaking delegasyon mula sa Saudi Arabia, gayon din ang mga pangulo ng Uzbekistan at Tanzania, vice-presidente ng China, at maging ang isang opisyal ng komisyon mula sa Estados Unidos mula sa ibayong dagat. Ilang oras bago magsimula ang forum, yanig ang St. Petersburg ng isang pag-atake ng drone mula sa Ukraine na nagdulot ng sunog sa isang terminal ng langis at tumama sa isang malapit na base militar. Kinilala ni Putin ang pinsalang dulot ng mga pag-atake ng drone, ngunit tiniyak niya na mahinahon at matatag na kikilos ang Russia upang palakasin ang kanilang air defense at seguridad sa buong rehiyon upang maiwasan ang mga katulad na insidente. Lindiana sa huli, nananatiling matatag ang mensahe ng Kremlin. Walang puwang ang huwad na negosasyon at patuloy na isusulong ng Russia ang kanilang mga layunin sa Ukraine ng buong lakas. Sa gitna ng nagbabagong geopolitika at ekonomiya sa mundo, ipinapakita ni Putin na handa silang harapin ang anumang hamon upang mapanatili ang kanilang soberanya. Ako si Ramon Santos para sa Balita Pandaigdig. Magandang gabi at manatiling ligtas tayong lahat.